Hello mga palangga! Welcome back po ulit sa aking channel. So, for today's video is marami tayong pag-usapan. So, ngayon is New Year's Eve or New Year's before ang New Year's. So, kasi ang hirap mag-Tagalog pero talagang anuhin ko yung sarili ko na makapag-Tagalog para maintindihan ng lahat. Kasi kami mga Bisaya, kahit matigas yung dila namin, marunong kami mag-Tagalog at saka maintindihan namin yung Tagalog. So, marami akong kaibigan na Tagalog or whatever. So, pilitin kong magta-Tagalog. So, ngayon palangga, ang topic ko ngayon is yung sa mga matanda na charot or mga babae na nagbabalak ng mag-aafam. So, ako, hindi ko inasahan itong makuha ko to kasi I'm OFW for 21 years. So, kung hindi ako tumanda, hindi nagkaroon ng kalyo yung puwit ko sa kalilinis ng kubita sa Middle East, hindi ako nagkaroon ng AFAM. So, anyway. So, kung nagbabala kayong mag-aafam mga langga, so, marami tayong mga bagay na dapat i-considered. So, kahit nandoon ako sa Middle East dati, kung mag-New Year's, mag-Christmas is masaya kasi marami kaming Pilipino. Pero pag nag-asawa kayo ng so-called AFAM, kasi lahat na naman nationality tinatawag na AFAM, especially US, Canada, or whatsoever country na tawagin sa atin na parang local na tinatawag na parang i-generalize na AFAM. So mga langga, marami kayo considered. Let us say, pag ano ang kaibahan sa atin sa Pilipinas pag nagpapasko at nagpag-New Year. So kung Pasko mga langga, lumalaki yung mga eyebag natin, mga natin, naghihintay tayo ng 12 o'clock at doon mag-greet tayo ng Merry Christmas, blah blah blah. Tapos kahit sabihin mo natin na mahirap tayo sa buhay, hindi tayo salat sa nung salat tayo sa pera, yung wala tayong mga pera, meron naman tayong pera, kunti, pero talagang pag Christmas at New Year talagang hinahandaan natin yan. So, pag New Year naman, di ba sa atin ang saya-saya yung parang naghanda tayo ng maraming pagkain, yan, sa likod ko, nakita nyo yung, naghanda-handa lang ako sa akin para ma-feel ko naman yung New Year sa atin. Pero ang kaibahan lang hindi sila excited na yung parang salubungin yung New Year. Di tulad sa atin na kahit na nagtumba-tumba na sa kalasingan, forget about my hair. So, kahit na tumba-tumba na sa kalasingan, mayroon doon yung mga ating kantahan. Dito lang pag nag-asawa kayo ng AFAM is, lalo na ako, wala siyang anak, at saka yung pamilya niya is malayo, tag 2 oras, 1 oras kalahati mula dito sa amin. So, kami lang talagang 2. So, at swerte naman ako kasi pinabiyaan ako ng asawa ko, ayan. Pinabiyaan niya ako nagagawa ng yung pamahiin sa atin. Hindi man tayo umasinso. Mayroong iba umasinso, mayroong iba hindi. Pero, yung alam ko, ibig sabihin na, yung kinagisna natin na kagawian ng ating mga magulang. So, sinusunod natin yung 13 classes. Ayan. Yung 13 classes na prutas. So, kanina, mga umaga, alas 9 ng December 31st, grabe, umulan siya ng snow. Nag-snow. Ang una, yung nakita ko yung flores is maliliit lang. So, ang plan na lalabas is totally canceled kasi natatakot ako na, kasi alam mo, yung asawa ko is matanda, natatakot ako na baka lumala yung snow at saka kailangan natin yung snow blower. So, kailangan, sabi ko, huwag tayong aalis. So, hindi kami nakaalis, dito lang kami sa bahay. At naghandala ko ng isang chicken kasi kami lang naman 2. Sabi sa atin, huwag magsanda ng chicken kasi isang kahig, isang tuka. Huwag kayong maniwala ng ganyan. Ang mas maganda na may makain kayo. So, yun ang mga pamahiin sa atin. Tapos yung kasiyahan ba, hindi talaga mawala sa atin yung kasiyahan. Kaya, kung magbala kayo ng mag-aafam, blah blah blah, yung mga ganito, yung aso ko sa likod, kailangan ihanda niyo yung sarili ninyo sa mga ganitong sitwasyon na talagang napakatahimik. Meron pwedeng ako mag-karaoke, pero iba talaga pag yung nagsama-sama yung pamilya, mga kaibigan, nandoon yung tawanan. Dito mga langga, pag pasok ng bagong taon, wala kang sa atin yung parang kinakalimbang, pinapatunog. Ito yung itlog kaya ng asawa kong patunogin ko. Hindi naman siguro tumutunog kasi luma na. Baka anong ibig niyo sabihin na? Baka sabihin yung itlog ng asawa ko, baka wag blue-minded. Yung itlog ng asawa ko, yung kalimbangin ko para malakas ang putok. O nga langga, kung nagbabala kayo na mag-apam, kailangan ninyong
ihanda ninyo ang sarili sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ko na, ang hirap, na mapakatahimik. Yung parang, ang lungkot, lalo na pag nagsusnow, tulad sa kanina, nag-snow. So, instead na magmumuling, at saka bibili-bili ng, alam mo yung pang New Year, pero wala kang magawa kasi snow. So, ayun lang muna palangga. So, tayong mga Pilipina is mahilig tayo sa mga kasiyahan. Kung ang buhay ninyo is puro kasiyahan, hindi kayo dumaan ng mga, huwag na kayo magbabalak ng mag-afam kasi tahimik talaga dito, walang kapitbahay. O, yun lang ang sasabihin ko. So, bye for now mga langga. Marami pa akong sasabihin sa inyo na tungkol sa buhay na dadaanan natin kung tayo ay magkaroon ng ating mga afam. Yun lang mga langga.